Isang mapagpalang araw muli sa atin mga ka-voltage at meron na naman po akong panibagong customer. Ang ipare-repair nila sa akin ay isang automatic washing machine. Ang issue po nito ay ayaw mag-drain. So tapos na sila maglaba, so kailangan pag natapos na ang cycle ng paglalaba, dapat po magde-drain po siya. So ang nangyayari, humihinto siya pagka mag-i-error na po. Kasi nga ayaw lumabas ng tubig. So ang problem pala nito na mga ka-voltage, nung chinek ko po to, ang problem niya pala yung puller niya. Yan, yung puller na yan. Kasi yan po yung humahatak sa drain para mag-open yung gate valve ng drain. So yun nga po, nang pag-check ko, naputol po pala yung cable niya sa loob. Ayan, napakaliit na cable po yan. May dynamo po sa loob yan, yung puller na yan. Yan po yung humahatak. Ang purpose niya para hatakin po yung faucet ng drain para mag-open. So, hindi niya po mahatak-hatak kasi nga po naputol. So, ang ginawa ko dyan, nilagyan ko po siya ng panibagong lock. Yan nga ako, medyo natagalan nga ako maglagay ng lock dyan para kumapit siya uli doon sa may faucet, sa may hook. So mga ka-voltage, bigyan ko po kayo ng idea. Halimbawa meron kayong mga automatic washing machine na ang problem is pag hindi siya makapag-drain or hindi niya mailabas ng tubig, subukan nyo pong check upin baka yung mismong puller niya, yung katulad ng ganito, ang tawag po dyan puller, yan po yung humahatak sa faucet, sa drain para mag-open, para lumabas ang tubig niya. Try nyo po, baka yan lang po ang problem pagka hindi po nagdi-drain yung washing machine nyo. Sa lahat po ng mga automatic washing machine, yan po ang wag lang, maliban lang po sa inverter kasi iba rin po ang ang style ng inverter kaysa dito sa mga ganitong automatic na washing machine na hindi inverter. May mga puller po kasi yung mga hindi inverter. Try nyo po, pag halimbawa hindi ho nagdi-drain, yan, malamang sa malamang yung puller niya, ang diferensya. Bigyan ko po kayo ng idea, just in case na meron kayong washing machine na automatic, na ayaw mag-drain. Check nyo po yung pinaka-puller niya. Nakakabit lang po yan sa ilalim. Malapit po yan sa mismong faucet, sa may hose. Doon po yan, ayan dyan, sa may malapit sa hose niya. Yan. Sa drain, dyan po yan. Yan ho yung humahatak. Ang laman po niya sa loob ay dynamo. At saka mga gear, mga mechanical gear. Ayan na nga po, tinesting ko po siya. Kung nilagyan ko siya ng tubig, kung magdi-drain na ba siya. So, tinesting ko nga po yan. Pagka-testing ko, yan na nga ho, lumalabas na yung tubig niyan. Nauubos na ho yan, oh. Tsaka malalaman nyo naman po na pag gumagana ang puller na yan at nagdi-drain siya, kailangan gagana po ang dryer niya. Konektado po kasi sa dryer yan. Pag hindi po gumagana ang drain, hindi rin po siya magda-dryer. Kasi mag-change gear po yan pagka hinatak po ng puller para sa dryer. Kaya pag naubos ang tubig, iikot na po yung dryer niya. So magka-connection po siya sa dryer at saka doon sa may gate valve ng drain. Nag-change gear po yan pag nahahatak ng puller. Magda-dryer siya. So iniintay ko nga po yan, naubos na po yung tubig niyan. So kailangan, iniintay ko na lang siya kung magda-dryer siya. Ayan na nga po, umandar na po siya. Success po ang pagkagawa ko niyan, pagka-repair ko. At natuwa naman si customer. At makakapaglaban na daw siya. Kasi namamaho po yung damit nila dyan. Lagi kasing naiistakan ng tubig kasi hindi nagdi-drain. So makakapaglaban na siya kasi nag-work, na siya, gumagana na po siya ng normal. Nagdi-drain na po siya.
So tuloy-tuloy na po ang cycle niya. So mga ka-voltage, huwag niyo po muling kalimutan na paki-like and share. Paki-follow na rin po ang page para updated po kayo sa lahat ng mga content or video na ipopost ko. Maraming salamat po muli mga ka-voltage and God bless po muli sa ating lahat.